Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao at syempre sa lahat nating mga kababayan at syempre sa ating mga OFW na rin. Magandang araw po sa inyo lahat, no? At syempre, eto mga kababayan, grabe, no? Yusek Attorney Claire Castro, mga kababayan. So, believe ako sa tapang ng taong ito, mga kababayan, no? Binanatan si Pangulong Duterte, sino pa yan, si Roque, si VP Sara Duterte. So lahat naman ng sinasabi niya ay tama naman lahat, mga kababayan. Dahil makikita naman natin, no? At saka mga kababayan, no? Makikita naman natin ngayon sa kabila, wala naman silang ibang ginagawa ngayon kundi talagang paninira ng paninira sa administrasyon. Kasi siyempre mag-eleksyon na. Tulad yan, mga kababayan, ito, panoorin nyo to. Yan. Yan, ito'y post po, yung salita ni VP Sara Duterte nung rally sa Hong Kong. At ito naman yung sagot ni Attorney Claire Castro. No, ni Yusek Attorney Claire Castro, mga kababayan. Sabi ni VP Sara, akala ko kasi mas gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin noon, tumakbo kami, unity, continuity, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Binudol ba talaga siya ni BBM? Saan ba siya binudol ni BBM? Wala akong alam, wala akong nakikitang pagbubudol na ginawa ni BBM sa kanya. Lahat na akusasyon sa kanya, may ebidensya. Lahat na binabato sa kanya, nakikita naman natin. Yung confidential fund sa DepEd, may ebidensya, mga kababayan, at hindi gawa-gawa. Ang kanya akusasyon niya kay BBM, puro gawa-gawa lang. Hindi si BBM ang nang-iwan, kundi siya. Siya ang nang-iwan kay BBM. Siya ang umalis mismo. Hindi si BBM, mga kababayan. 'Di ba? Hindi si PBBM ang umalis, kundi siya. Tutuloy natin. Hindi ako mag-endorso ng kandidato kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin ninyo na naman na scam kami ni Inday Sara. Ako, pabiktim na naman si Inday ngayon, mga kababayan. Pabiktim na naman ngayon si Vice President Sara Duterte. Ano ba? Pangangampanya na ba ito para sa 2028? Magtrabaho ka! Sayang yung sinasahod ng taong bayan sa'yo. May 3 years ka pa. Ipakita mo na hindi ka ganyan. Ipakita mo. Magtrabaho ka. Magtrabaho ka ayon sa sinasahuran ka ng taong bayan. Bilang Vice President. Si VP Lini. Magandang halimbawa na lang si VP Lini Robredo kung ano ang ginawa ni dating Pangulong Roa Duterte. Tatay mo. Inipit si VP Lini, hindi nga binigyan ng confidential fund, pero hindi nagre-reklamo. Tinuloy niya ang kanyang trabaho. Pinakita niya sa mga Pilipino bilang Vice President siya. Dapat ganun ka rin. Confidential fund lang naman nawala sa'yo eh. Paano ka pa bibigyan ng confidential fund? Kung hindi mo maipapaliwanag kung saan mo ginastos ang nakaraang confidential fund mo. Yung mga Mary Grace Piatos na yan. So, paano ka pa pagkakatiwalaan sa budget na hinihingi mo kung hindi mo man lang maipaliwanag kung saan mo dinala yung mga yun? Diba? Tapos sisisihin mo yun si BBM, ikaw ang biktima. Wala namang ginagawa sa'yo si BBM. Si BBM nagtatrabaho, tinutupad ang kanyang pangarap para sa bansa. Mapamura ang bilihin, mapababa ang presyo ng bigas, at matulungan ang mga Pilipino na bumangon muli. Yan ang ginagawa ni PBBM. Kaso hindi nyo nakikita. Kasi ang nakikita nyo lang, manira, sirain ng gobyerno dahil nagagalit kayo dahil hindi nyo nahawakan si PBBM. Diba? Ngayon, sasabihin mo na scam ka, iniwan ka. Hindi naman si BBM ang nang iwan sa'yo.
ikaw ang nang-iwan. Ikaw ang umalis sa gobyerno ni PBBM. Ngayon, kahit wala ka na sa gobyerno ni PBBM, pero ikaw pa rin ang Vice President, magtrabaho ka. Magtrabaho ka. Ipakita mo na para ka sa bayan. Hindi para magnira ng manira ng presidente. Para umangat. Hindi para magpabango. Hindi para magpakitang kayo ay naaapi. Kayo ay inaapi ng taong bayan. Kayo gumawa niyan, hindi si PBBM. Kung kayo iniimbestigahan ngayon, ibig sabihin, meron kayong ginawang mali. Kasi kung tama yung ginagawa ninyo, na ipaliwanag nyo ng maayos, na ipakita nyo kung saan nanggaling yung mga iginastos ninyo, wala problema. Mga kababayan, di ba? Makikita ng taong bayan yan eh. Siyempre, pera namin yan. Pera namin mga taong bayan yan. Kailangan malaman namin kung saan napupunta yan. Diba? Ito naman yung sagot po ni Atty. Claire. Kung na-scam po siya ng Uniteam, is not at the other way around. Hindi naman po siguro inakala din ng mga miyembro ng Uniteam na mabilis magagastos ni VP Sara Duterte yung 125 million confidential fund in just 11 days. Ito kasi yun mga kababayan, yung hindi niya maipapaliwanag. Dito naglabasan sina Mary Grace Gatos, Nova. So, hindi niya maipapaliwanag itong confidential fund with 11 days, 125 million. Diba? Hindi naman ho si BBM ang gumastos niyan eh. Bakit parang si BBM ngayon ang sisisihin mo? Ikaw ang gumastos niyan. Ikaw ang nasa DepEd. Binigay sa iyo yan. Sabi mo pa nga eh, within 6 months, bigyan nyo ako ng 100 billion. Solve the problem of DepEd. Diba? Iyan na. Nga, solve niya. Ang daming problema. Diba? Ayan. Sabi ni Atty. Claire Castro, hindi rin po siguro naisip ng Uniteam noon na siya ay may kakilalang assassin. Ito yun yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi wala naman tayong nakikitang paninira kasi sa administrasyon kay BBM. Wala tayong naririnig ng mga masasamang salita kahit sa pamilya ni BBM. Diba? Pero na lang talaga nung iba na yung paninira na ginawa niya, yung may patayan na nangyari, hindi naman pwede na manahimik lang yung bata, yung anak ni PBBM. Hindi na pwede yun. Pinagbabantaan mo na yung pamilya niya, magulang niya. Tama ba yun? Pati lolo niya, pupugutan ng ulo, ihagi sa West Philippine Sea. Tama ba yun? Matino ba isip niya? Kung nag-iisip siya ng Uniteam, diba? Hindi siya dapat ganun mag-isip. Pwede niya naman kausapin si BBM. Pero bakit kailangan pagbabantaan pa ang presidente? Diba? Tama. Sabi ni Atty. Claire, hindi rin po siguro niya naisip ng Uniteam. Hindi rin po siguro inisip ng Uniteam noon na siya ay may kilalang assassin. Ang galing talaga ni Atty. Claire, mga kababayan, magpatama, ano? Diba? Ay, dito sa sinasabi niya, mga kababayan, yung assassin, sabi dito niya, nung panahon ng Uniteam, hindi naman alam ng mga Uniteam na meron daw siyang assassin. At hindi din alam ng Uniteam na ganun pala sa kabilis gumastos ng pera ng taong bayan with 11 days, 125 million. Diba? So, hindi alam ng Uniteam yun. Diba? So, hindi naman si BBM ang nang iwan, kundi siya. Kaya, mga didiles, sabihin nyo sa amo nyo kasi, hinay-hinay lang sa pag-aakusa, hinay-hinay sa paninira. Kasi bumabalik sa kanya. Diba? Yan na sinasabi po ni Atty. Claire, mga kababayan na. Ito, pakinggan nyo po yung naging payag ni Atty. Claire. Meron talaga tayong video na ipaparinig ko sa inyo
para naman marinig niyo po ang sinabi ni Attorney Claire Castro. Ito guys, pakinggan nyo. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kung baga sa thesis, kung ikaw ay nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan ako ang thesis ko. So wala pong nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. Yun! Yung pala. Hindi siya BBM ang nang iwan. Walang nang iwan sa kanya, kundi siya ang nang iwan sa gobyerno. Dahil, kasi mga kababayan, dahil yan sa proposed budget niya rin, na hindi talaga inaprobahan ang confidential fund niya. Kasi hindi niya may paliwanag yung mga dating confidential fund niya eh. So, sa tingin niyo, kailangan pa ba siyang bigyan ng budget? Hindi niya alam kung saan niya pinagagastos yung pera ng taong bayan. Pwede ba yon? Pero may iba tayong mga kababayan na hindi alam na pera natin yan, yung pinagagastos niya. Tama ba yan na hindi natin malaman kung saan niya dinala itong mga pera na binigay sa kanya at pinagkatiwala sa kanya, lalo na sa DepEd, na pangangailangan ng mga kabataan? Tama ba yan? Siyempre mga kababayan, nasa inyo na yan. For me, yun lang yung sinabi ko kanina, for opinion, mas maganda din galing sa inyo. Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo kay Attorney Claire? At siyempre kay VP Sara Duterte, sa naging payag ni VP Sara Duterte. So yun po, maraming salamat to at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.